On July 10, pinaabot ni Yusek Bersamin na may delivery siya ng 2 billion pesos para sa Pangulo, sa Nara residence, sa Forbes Park, at sa sagot ng Pangulo, sasabihan ko si June Baris. This is July 10. The President appears to be receiving kickbacks days before he went to Congress. Humarap siya rito at nagsabing, mahiya naman kayo. Sino po ang dapat na mahiya? Bukod kay Yusek Bersamin, may kopya po ng record ng komunikasyong ito ang isa pang miyembro ng kapulungang ito, si Congressman Leandro Libiste, at pinarating sa amin, sa ilan sa aming mga kasapian dito, kasama si Congressman Erice. Hawak din ito ng isang LGU official na pinagkakatiwalaan ng mga Bersamin. Sa madaling sabi, may malakas na ebidensya sa aligasyon na may alam ng Pangulo ang corruption sa flood control. Direktang lumahok siya at tumanggap siya ng kickback mula rito. Ano man ang mangyari, patayin man ang impeachment ngayong hapon, lalabas at lalabas ang katotohanan. Mananagot ang Pangulo sa taong bayan. Maraming salamat. Thank you very much. If the complaint does not provide an explanation or narration of facts, stating with particularity the circumstances constituting fraud, the bare allegation of fraud would be deemed an unfounded conclusion of law. Ultimately, these complaints fail to establish a factual nexus between the President and any impeachable offense. They attempt to reframe mere policy disagreements and routine executive functions as a betrayal of public trust without any showing of bad faith or malice. Dahil dito, on the De Jesus complaint, upon a motion to declare insufficient in substance, the committee voted with 42 affirmative votes, 1 negative vote, and 3 abstentions. De Jesus complaint was declared insufficient in substance. On Massa et al. Complaint, upon a motion to declare it sufficient in substance, the motion was defeated with only 7 affirmative votes and 39 negative votes. It was likewise declared insufficient in substance. Mr. Speaker, Madam Speaker, distinguished colleagues, complaints that are fundamentally insufficient in substance must be dismissed, not indulged for the sake of political theater. In this hall, the interest of the Filipino people must always come first. To do otherwise is to degrade impeachment from a constitutional safeguard into a weapon of harassment. While our rules state that substance is met by a recital of facts and jurisdictional requirements, wag nating kalimutan, impeachment is a sui generis proceeding. It is a class of its own. Our decision reflects the committee's faithful adherence to the strict standards of the 1987 Constitution. It is a definitive declaration that in this hall, the rule of law prevails over the rule of rhetoric. Kaya naman, on behalf of the Committee on Justice, this representation respectfully move for the approval of Committee Report number 111 and the adoption of House Resolution number 746, dismissing the 2 impeachment complaints
against President Ferdinand R. Marcos Jr. I urge my colleagues to defend the integrity of this institution and the sanctity of the impeachment process. The 1987 Constitution has lodged this extraordinary power in us, the duly elected representatives of the Filipino people. Tungkulin nating timbangin kung ang mga akusasyong ito ay may katotohanan o sadyang mapanira lamang. Tayo ang boses ng bawat Pilipino dito sa plenaryo. I urge every member of this House, do not consider this duty as a matter of convenience. Decide with your conscience. Isipin natin ang kapakanan ng bawat Pilipino. Let us prove that in this hall, the interest of the people always comes first, and the rule of law remains supreme. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I move that we recognize the Honorable Antonio Tino of ACT Teachers Party List for his manifestation. The Honorable Tino has 2 minutes. Please proceed. Maraming salamat, Madam Speaker. Nais ko pong i-address ang mga statement o ng mga membro ng mayorya, both sa Justice Committee at sa publiko, sa media, no, na hindi raw napatunayan ng mga endorser ng complaint yung mga aligasyon laban sa Pangulo na betrayal of public trust. Wala daw ebidensyang naipakita. Una, hindi pa po ito ang yugto, yung determination of sufficiency of substance. Hindi pa ito ang yugto ng pagpapakita at pagkilatis ng ebidensya. Hindi po yan ang trabaho ng mga miyembro ng komite sa puntong ito. Gayunpaman, nais po nating idiin na sapat-sapat ang allegation of facts sa complaint para sa sufficiency in substance. Meron pong ebidensya sa lahat, lalo na dun sa ikatlong bahagi ng complaint, ang aligasyon na direktang lumahok at nakinabang si Pangulong Marcos sa flood control corruption sa pamamagitan ng pag-utos ng insertion sa BICAM at pagtanggap ng kickback o commitment mula rito. Sa partikular, nasa complaint ang aligasyon na ayon kay Yusek Bernardo, na sa 100 billion na insertion na inutos ng Pangulo, 52 billion ang kanyang direktang hinawakan at mula rito ay nagbigay siya para sa Pangulo ng 8 billion na commitment. Nasa complaint po yan. Binanggit sa complaint, ang papel hindi lamang ni Yusek Trijiv Olaivar, kundi pati ni Yusek Adrian Bersamin. Sino po ba si Adrian Bersamin? Officially, PLLO, Presidential Legislative Liaison, pero lumalabas unofficially siya ang runner, bagman at disbursing officer ng Pangulo na tumatanggap at gumagastos ng kickback sa utos ng Pangulo. Merong record ng komunikasyon sa pagitan ni Yusek Adrian Bersamin at ni Pangulong Marcos mula December 2024 hanggang July 2025. Kabilang dito ang mensahe noong Marso 2025 ng pagtanggap ng delivery ng 8 billion mula kay Bernardo na pinarating kay Pangulo. Kasama ang acknowledgement o tugon ng Pangulo na okay. Sabi po sa mensahe, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po ang computation today. Kalakip nito rin ang detalyadong computation ng mga pinaggastusan ng 8 billion na kickback. Kasama po rito, pangunahin ang gastos para sa mga kandidatong sinuportahan ng Pangulo noong nakaraang eleksyon. Kasama rin ang gastos sa mga TV ad para sa eleksyon, pambayad ng 6 million pesos para sa dayuhang pollster na si Perun na ginagamit na election consultant ng Malacanang at 68 million pesos bilang talent fee para sa isang performer na ginamit ng administrasyon sa kampanya. Nagpatuloy ang komunikasyon na ito hanggang July 2025. On July 10, pinaabot ni Yusek Bersamin na may delivery siya ng 2 billion pesos
para sa Pangulo sa Nara residence sa Forbes Park at sa sagot ng Pangulo, sasabihan ko si June Baris. This is July 10. The President appears to be receiving kickbacks days before he went to Congress. Humarap siya rito at nagsabing, mahiya naman kayo. Sino po ang dapat na mahiya? Bukod kay Yusek Bersamin, may kopya po ng record ng komunikasyong ito ang isa pang miyembro ng kapulungang ito, si Congressman Leandro Libiste, at pinarating sa amin, sa ilan sa aming mga kasapian dito, kasama si Congressman Erice. Hawak din ito ng isang LGU official na pinagkakatiwalaan requesting the ng Honorable mga Tino to Bersamin. Sa please madaling wrap sabi, up. may malakas na ebidensya sa aligasyon na may alam na alam ng Pangulo ang corruption sa flood control. Direktang lumahok siya at tumanggap siya ng kickback mula rito. At nasa kapulungan ngayon ito kung boboto para patayin ng impeachment at para tuluyan ng maprotektahan ng Pangulo sa investigasyon at paglilitis na tanging magagawa sa pamamagitan ng impeachment. Ngunit nasa kapangyarihan ng plenaryong ito kung boboto ang kahit 1/3 lamang para ituloy ang proseso ng impeachment hanggang sa paglilitis. Thank you very much, Meron Honorable ba Tino. ritong titindig para malantad ang buong katotohanan ng flood control? Meron ba ritong handang panagutin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Ano man ang mangyari, patayin man ang impeachment ngayong hapon, lalabas at lalabas ang katotohanan. Mananagot ang Pangulo sa taong bayan. Maraming salamat. Thank you very much. Madam Speaker, I move to recognize the Honorable Marcoleta to explain his vote. The Honorable Marcoleta has 2 minutes. Please proceed. Madam Speaker, I timed the explanation of vote of the Honorable De Lima, and it took her 4 minutes and 2 seconds without interruption. May I be accorded the same privilege, Madam Speaker? The gentleman has 2 minutes, and if you need more time, we will cross the Request bridge for when it extension. comes. Thank you. Madam Speaker, my dear colleagues, isang makabuluhang hapon sa ating lahat. Ako po ay bumoboto ng no sa committee report na ito dahil sa pasya ng komite na gawing mahirap para sa ordinaryong mamamayan ang proseso ng impeachment. Ang kanilang pasya ay nagsilbing harang sa halip na mabigyang daan ang pagsagot sa hinaing ng maraming Pilipino laban sa pamumuno ng Pangulo na nagdudulot ng kawalan ng tiwala ng publiko. Ang proseso ng impeachment ay dapat manatiling abot kamay sa ating mga kababayan. Marahil ang isa sa mga pinakasagradong tungkulin ng pamahalaan ay ang magbigay ng patas at walang kinikilingang hustisya para sa lahat ng mga mamamayan nito. Hindi lamang ito kawalan ng panig o neutrality, kung hindi ito ay ang pagpanig sa hustisya mismo. At ang sawari ko'y tila paimbabaw na hustisyang mayroon tayo ngayon ay siyang pinaka nakakabahala. Ibinasura ng komite ang mga impeachment complaint batay sa boto ng mga miyembro nito na insufficient in substance ang mga complaints. This sufficiency in substance requirement is met if there is a recital of facts constituting the offense, charge, and determinative of the jurisdiction of the committee. Sa talakayan pa lang ng komite, hindi na magkasundo ang mga miyembro sa kahulugan ng recital of facts. Ang komite mismo ay hindi magkasundo sa definition ng ultimate facts na siyang mismong usapin sa pagdetermine ng sufficiency in substance. Ang mga nag-endorso ay nagpahayag na dapat ang mga facts, kung ito man ay maging totoo, kapag umabot sa paglilitis na sa impeachment court ay dapat na umayon sa reklamo laban sa impeachable officer. Unfortunately, this line drawn from the discussions reflected a difference in understanding among the members of the Committee on Justice. Mas mainam na sa impeachment court sa Senado, timbangin ang katotohanan at kabuuan ng ebidensya, hindi sa Justice Committee. Masyadong mataas ang requirement na hinihingi ng komite. Inahilin tulad ng komite sa isang legal proceeding ang paghahanap ng statement of facts. Ang naiwang tanong sa usaping ito
ay kung in-apply nga ba ng komite ang tamang threshold o standard nung idineklarang hindi sufficient in substance ang mga complaints. Isinantabi ng komite ang mga complaints at kaakibat nito ay isinantabi nila ang pagiging political process ng impeachment na dapat bukas sa lahat sa mga abogado at hindi abogado. Ang pasya ng komite ay walang pagpapahalaga sa tawag ng ordinaryong mamamayan para sa pagpapanagot sa mga public officers. Colleagues, Article 11 of the Constitution vests in this House the solemn duty and the exclusive power to initiate impeachment. That power is not to protect any person. It is to protect the Republic. It is to ensure that when serious charges are pleaded with a factual recital, the constitutional process moves forward to the proper forum where truth can be tested with due process. Let us not adopt a dismissal built on the wrong threshold and let the constitutional process proceed in the matter the Constitution and our own rules command. With this, I vote no on this committee report. Maraming salamat po, Ginang Speaker. Majority Leader. Madam Speaker, I move to recognize the Honorable Antonio Tino to explain his vote. The Honorable Tino has 2 minutes. Please proceed. Maraming salamat. Madam Speaker, bumoto po tayo ng no dahil nakapaloob sa impeachment complaint na aming inendorso ang buong katotohanan na magtatai at magbibigay linaw kung bakit sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nangyari ang pinakamalaganap, sistematiko at sentralisadong paglimas sa kaban ng bayan sa kasaysayan ng Republika mula nang mapatalsik ang diktador na si Ferdinand Marcos Sr. noong 1986 na naitala sa Guinness Book of World Records dahil sa ill-gotten wealth, following in the footsteps like father, like son. Ngunit hindi lang command responsibility of sin of omission ang kasalanan ng Pangulo. Direktang nag-utos siya ng at least 100 billion na insertion sa 2025 budget at tumanggap ng at least 8 billion na kickback. Saan ginamit ang pera? May bahaging napunta sa personal, ngunit ang kalakhan ginamit para sa eleksyon. Ito ang sekreto sa likod ng pagbaha ng pera sa panahon ng eleksyon. Pera ng taong bayan, ginawang kickback mula sa kontraktor, pinambili ng boto para manalo at umulit ang siklo. Ganyan mismo ang ginawa ni Pangulong Marcos. Ito ang pinakadirekta at masahol na pagtataksil ni Pangulong Marcos sa tiwala ng bayan. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pinakamalaking isda sa flood control corruption scandal. Ginawa niyang command center ng organized plunder ang Malacanang. Inagaw niya ang pondo para sa kalusugan ng mamamayan para dalhin sa kickback ng ilan at direktang nag-utos ng 100 bilyong pisong insertion para tumanggap ng kickback. Malubhang pag-abuso ito sa kapangyarihan ng pagkapangulo at pagtaksil sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng mga Pilipino. Kung hindi man ngayon, hindi matatakasan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang araw ng pananagot. Maraming salamat, Madam Speaker.